Alam po ba ninyo kung sino ang ating model kung paano tayo mararapture? Si Lord Jesus mismo. Nung siya po ay nagsasalita pa lang, di ba? Sabi ng Book of Acts. Kasi may account po ang Book of Acts. Upon its opening, binuksan po ang aklat ng mga gawa ng mga apostol. Doon sa kausap niya mga apostol, tapos bigla siyang dinagit sa langit. Di ba? By His own power, umakyat siya. Papaitaas, ang bilis, chuk. Then yung mga angel sabi, ano nakatingala pa kayo diyan? Kung paano siya, makinig po mabuti, importante po ito, kung paano siya pumanik sa langit, ganun din siyang bababa. Amen. So, it's the same place, Mount of Olives po yon. So, doon din siya babalik. So, napakaganda po. Second coming po, hindi po rapture yan. Okay, hindi po rapture ang usapan doon. Second coming po ni Jesus yung kanyang pagbabalik. Pero, yung pagdagit po sa atin, yun po ang rapture. Sino ang dadakit? Siyempre si Lord Jesus po. Nakasuspend ang Panginoong Jesus diyan po sa air. Sa air, no? At hinihintay po niya tayo. You know what? Damang-dama ko dito yung pag-ibig ni Jesus sa ating mga believers niya, mga born-again Christians na gusto ko na kayong makapiling. Halina kayo. Niyayakapin niya tayo bawat isa. Pasasalamatan niya tayo bawat isa. Why? Thank you for receiving my gift of salvation. Ako sasabihin ko, Lord Jesus, I can thank you enough. You are more than enough. Oh, di ba? Di ba? So, ayan, from the bottom of my heart, no? And then, I will ask Him, tignan ko nga po yung pinagpakuan ninyo. Papakita niya yan. Ito, tignan mo yung tagiliran ko. It's not that hindi ako naniniwala. Kundi masarap lang tignan yung sugat na pinantubos sa aking mga kasalanan. Sa inyong mga kasalanan. Sa kasalanan ng buong mundo. At napakalaking pribileyo natin yan bilang mga mananampalataya, bilang mga born-again believers dahil makikita natin si Jesus ng mukhaan. Di ba? Ang dami niyang mga pictures na nagkalat. Ano bang itsura ni Jesus? Alam niyo, kung tuwing nagbabible study nga kami, ano bang itsura ng Panginoon? Ganon. Hindi ko nasagot. Hindi ko naman siya nakita. Di ba? Pero sabi ko, kung gusto niyo makakita ng clue kung ano talaga ang itsura ni Jesus nung siya ay nabuhay 2,000 years ago, sabi ko, tumingin kayo sa mga Saudi Arabian, sa mga taga-Iran, Iranians, di ba? Why? Sapagkat yung mga yan po ay mga puro, no? Na wala pong mga lahi ng mga Middle Eastern people. Diyan po ang lahi ni Abraham, di ba yung anak niyang si Isaac, at saka yung isang anak niya si Ishmael. So, ganun po talaga yon. Ngayon, yung mga Hudyo din sa Israel, as of the moment, may mga lahi na po yan. Diba? Noong AD 70 sila po ay nawasak, no? Winasak sila, nawasak. Ibig sabihin, hinulaan po ng Panginoong Hesus yan dahil dumating ang Diyos sa inyo, ngunit siya hindi ninyo pinansin. Kaya itong sakunang ito, ay dumating nga naman sa inyo. Kaya yun po ang mga pangyayari na talagang dapat panabikan ng bawat mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. So, Jesus is someone na makikita natin ng mukhaan, bagay na pinananabikan na natin sapagkat ang dami na po nagsasabi. Ano bang itsura ni Jesus? Kaya ako sabi ko lang, tumingin ka sa isang Middle Eastern man, malamang mukha siyang Saudi Arabian. Ako ganun sabi ko, Iranian. Di ba? Puro po yon. Yung mga Hudyo ngayon dyan, may mga lahi na po. Kasi nung ibalik po sila noong 1948, may mga lahi-lahi na po kasi sila. Okay? So makikita natin siya ng mukhaan. No? Pero ang importante po, dadagitin tayo ni Jesus ng biglaan. Ano bang ginagawa mo sa rapture? Only Jesus knows. Maring tulog ka, maring nagsisipilyo ka, naliligo ka, di ba? Nagbabanyo ka, nanonood ka ng TV. Maring ako, nagre-record ako ng YouTube, di ba? Malay natin, di ba? Basta anytime, in His own time, not our own time. Pero sabi ko lagi, Jesus 2024. Alam niyo kung bakit? Kasi we are anticipating His, getting us, that He will get us anytime. Dahil we can't wait to see Him face to face for the very first time. Our Lord and Savior Jesus Christ will meet Him face to face in the rapture. Yun lang po ang gusto ko sabihin. I hope tayo po ay lumakas sa pananalig natin sa Panginoong Jesus. Bye-bye.